So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago usapan na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest sinungaling sa balat ng social media, mga kahombre ko. Alam nyo na yan, Diyos ko. The biggest tanga at tunay na gumagamit ng troll sa social media. The greatest of all time. The GOAT sa mga katarantaduhan, mga kahombre ko. Ang taong walang pinagkatandaan. Ang kauna-unahang almost 50 years old na, kung umastay parang 5 years old. Ang taong alam lahat sa batas, mga kahombre ko. Ang taong may sariling mundo sa delusional world na binuo niya sa kanyang utak, mga kahombre ko. Ang tao na magkakaroon ng sumpina dahil sa cyber libel, mga kahombre ko, sa edad na almost 50 years old. Hindi ba nakakahiya yun? Makikita ka sa Office of the Prosecutor, halos 50 anyos ka na, you are dealing with some stupid S na cyber libel? Anong klase yun, man? Tapos papanoorin pa ng judge yung mga kabulastugan na pinagsasabi mo sa mga videos mo sa akin? Hindi ka ba nahihiya man lang? Diyos ko, wala bang kahit konting kahihiyan na natitira dyan sa balat mo? Norman Gusgusin, a.k.a. Francis Leo Marcos daw, palakpakan sa utak ang putang inang yan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na po tayong 20 videos, mga kahombre ko, ukol kay Norman Gusgusin. At ayon sa mga kupal at sintu-sintong mga baliw sa social media sa mundo ng internet, mga kahombre ko, ito daw ay gatas, nagatas, 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 grabe! Milyon-milyon, mga kahombre ko! Okay ni Nam! Okay ni Nam. Galit na galit ka na! Tarantado ka talaga, minuminuto! Makagago! Putang ina mo! Ngayon ka magtabang-tabangan. Pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, ewan ko na lang. Dali, pumunta ka rito! Sa last contents ay nagkaroon tayo ng dalawang interview, mga kahombre ko, sa dating ex-wife ni Casper at anak mismo, mga kahombre ko, ni Casper. At ang pinsan ni Casper na akro, na si Konsehal Jaime Solis, a.k.a. Boss Igme, mga kahombre ko, ha? Tandaan nyo na, siguro na-enjoy nyo naman lahat yung video na yan. Kung saan, nailathala po natin lahat ng katotohanan, mga kahombre ko. Katotohanan, ha? Katotohanan. Bago ba panood nila Gusgusin at Casper ang panayam, nagawa nilang pangunahan ito at sinabing sunog na daw ang content ni MG. Para naman kay makabaho, kay makagago, ayan o, yan ba yung surprise mo? Ito ba yung kasi pinananakot mo kay Casper? Nako, sunog ka na! Ito pala yung surprise mo, ipapanakot mo pa kay Casper po naman. Nauna na kami, sunog ka na. Naglabas ito ng picture na galing sa story ng ex-wife ni Casper. Pero dito, mga kahombre ko, wala namang problema dyan. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman control kung gustong mag-post ng kung sino man nakasama ako sa isang frame. Ang hindi lang, mga kahombre ko, nakakatawa at isa lang po ang napakatinding question mark at alarming dito, mga kahombre ko. Imagine ninyo, harap-harapan po siyang nagsisinungaling, stating na ako raw ay namatahan sa San Jose, mga kahombre ko. Pasalamat, alam ko lang napupunta ka ng San Jose, pinakiliti kita dyan. Langya ka, hindi mo alam ang kalakaran dyan sa San Jose, Casper. Ay, makabaho. Makagago pala.
Hindi mo alam yung kalakaran dyan. Diyan, walang dimandahan. Diyan, pag nagkamali, may kinalalagyan. Huwag ka nang babalik dyan. Baka may kalagyan ka na. Oo. Buti nga mo, hindi namin nahuli yung balita. Nakaalis ka na nung dumating sa amin yung balita na nagpunta ka nga daw dyan. At ang nagturo sa'yo, dyan sa bahay ng ex-wife ni Casper, ay si Jimmy galis-galis, suner, na mongoloid na katulad mong solis. Eh, hindi naman doon naganap yun. So, dyan pa lang, mga kahombre ko, alam nyo na napakasinungaling talaga ng tao na ito. First hand. Oh my goodness. So, pangalawa, sabi niya, Ex-wife ni Casper, tatakotin mo, magpapapicture ka lang dyan. Kinukumbinsi mo pagkasuhan si Casper. Unggoy! Ay, si Makagago, pinuntahan yung ex-wife ni Casper at sinusulsulan, nag-interview, pero ang talagang purpose, sinusuhulan niya para ipagkanulo si Casper. meron po kaming kontratang pinirmahan, mga kahombre ko. Kasi syempre, ayon sa legal team ko, mahalaga na meron kang hawak na kontrata. Tama? Para syempre, safety ang both parties. Kita mo na yan, Norman Gusgusin. Alam mo, ganyan akong gumalaw. Ganyan gumalaw ang dekalidad. At tulad mong gumalaw, ang dekalibre. Hindi po pwede ang anga-anga sa mundong to, ha? Tapos na yung era ng katangahan sa mundo na to. Kung saan magpakita lang ng maraming pera, maraming kotse, magarang bahay, mamahalin ko nung alak, mag-iimbento ka kung magkano ang lahat ng yan. Hindi na yan pwede at hindi na yan nilulunok sa social media. Hindi ka naman kasi nagre-research eh. Hindi mo alam na ako mismo ang nag-e-expose ng mga content creators na mga ganyang klase ang utak. At ganyang klase ang paandar. Sasabihin mayaman, madaming ganito, madaming ganyan, pero pinepeke ang kanilang mga viewers. At isa ka na doon. That's why nandito ako para bigyan ng awareness ang mga tao. Kasi mali na yung pinaggagawa nyo, napakasinungaling nyo. Pinapapaniwala nyo ang mga tao na magbibigay kayo. Nagbibigay nga ba? Yan ang tanong, di ba? O nagbigay ka, saan galing? Meron ka ba napurwis yung ibang tao tas ikaw ay tumulong? Or nakatulong ka nga pero hindi naman talaga galing sa'yo yun, hindi mo pa binigyan ng konting credit yung totoong nagbigay sa'yo nun. Di ba? Alam ko lahat yung paikot nyo na yan. Sabi ko nga mga kahombre ko, yung kaya mo lang yun ang itutulong mo. Huwag ka dun sa hindi mo kaya kasi makikita at makikita ng mga kahombre ko yan. Ibig sabihin, boss, yung mga silent nating ay dekalibre talaga. Yung talaga mga bata natin, yun ang mga tunay na dekalibre. Biglang pasok sa mga cellphone natin. Biglang pasok, boss. Boss, Kinukumbinsi ni Makagago, tinatanong na kung buhay pa raw ho ba yung kaso. Oo. Ang tindi ng ebidensya, oh. At saka yung recording na hawak namin na nagsumbong yung tao dito. Ni-record yun, ni Casper. Nagsumbong dito na, Sir, kinukumbinsi po nung vlogger. Binibigyan kita ng isang araw upang ipakita mo yung recording na yan sa buong internet. Kasi, sa totoo lang, Mr. Norman Gusgusin, ha? Kung may mapapakita ka na totoong may recording ka at nandun ako, bibigyan kita ng 1,000,000 piso upfront. Promise, man. Ngayon, bibigyan kita mismo. Maipakita mo lang yung recorded video mo kuno na sinasabi mong pumunta ako dyan sa barangay na yan. Gusto ko yan makita. Totoo yan, mga kahombre ko. Wala akong sinasabing kasinungalingan. Bibigyan ko siya 1,000,000 pagka nailabas niya na talagang nandun ako nung araw na yon. At sinasabi niya meron siya recorded video. Kasi grabe. Alam niyo yon? In fact, lahat, yung buong team ko, nagtatawanan. Kasi talagang napatunayan na talaga namin ng paulit-ulit na sinungaling itong tao na ito. Pero hindi sa gantong pamamaraan, mga kaombre ko. Grabe na to. Imagine niyo, pati yung pagpunta ko doon, pinagkasinungalingan niya rin. Sinasabi niyang pumunta ako, hindi naman ako pumunta. This is crazy, mga kaombre ko. Grabe. Mukha sa mukhang pagsisinungaling to. Ang tindi. Kasi pinapakita niya na marami siyang connection kuno. In fact, sinasabi niya, may mga nagsumbong, may nakasaksi. Sino yung mga yan?
Ilabas mo kasi, wag ka puro salita. Di ba? Oh, tapos ang pinakamahalaga dyan, kailangan mo maglabas ng patunay. Hindi pwedeng puro salita ka lang. Ayan na nga, bibigyan kita ng award, 1,000,000 piso. Cash. Kung totoo na nakita mo ko dun at may recorded video ka, sabi mo. Oh, game! Game ako dyan! Oh. Oh! Galingan mo pa, putang ina mo! Pumunta ako doon, X na agad. At inulit mo ulit sa delusional mind mo, no? Sa mga invento mong logic at analytics, sinabi mo na gusto kong pabuksan ang mga kaso netong si Casper. Kinukumbinsi mo pagkasuhan si Casper. Paano mo nalaman yan? Ano ka ba? May sharingan ka ba? Nakikita mo yung iniisip ko? Walang iya ka? Ano kasi Obito Uchiha? Walang iya. Oy, for your information, hindi yan ang pakay ko. Iba ang plano ko. Ang plano ko, alam mo kung ano? Yung magbigay ng tulong, yung Casper na yan sa anak niya. Kasi nakakaawa. Sa totoo lang, ha, Norman Gusgusin, mas malaki pa ang naitulong ko at ng mga kahombre ko nung nilagay ko yung GCash number dito sa aking mga social media accounts kesa dyan sa Casper mo, sa anak niya. Real talk yan. Oh, ang sakit, di ba? Paano mo yan ipapaliwanag? Paano mo ngayon uutuin ulit si Casper? Parehas kayong walang sentido kumon. Wala. Absolute nothing, man. Paano nyo nalulunok itong ganitong klase ng bagay? At ikaw, Casper, ama ka, alam mo yan sa sarili mo. Huwag mong lokohin ang sarili mo. In fact, minsan makikita natin, mga kahombre ko, na itong tolongges na Casper na ito, natutulala na lang bigla-bigla. Kasi even him, alam niya na puros kasinungalingan lahat ng pinagsasabi ng amo niya. Imagine nyo na lang, mga kahombre ko. Tinatawag niyang manang, wala namang manang doon. Manang! Magain ka na! Kakain na kami ni Casper! Manang! Magain na kayo! Nagbubura daw yung mga... Isipin nyo yun na lang ganung kaliit, mga kahombre ko, na bagay. Pagsisinungalingan niya pa, may ma-flex lang naman ng kuno. Wala yang kasambahay doon, mga kahombre ko. Si Casper lang talagang kasama niyan. Hindi niya na kayang i-maintain ang kung sino-sino man tao sa paligid niya. At sa totoo lang, mga kahombre ko, yan yung isa sa napakatindi niyang delusyon. Kasi pinipilit niya po na i-manipulate na napakatindi si Casper at pinapakita niya, mga kahombre ko, na si Casper ay kanyang pinagtatanggol sa social media. Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW, naging sobrang hirap sa akin na humanap ng mapagpapadalahan ng pera. And actually, sa totoo lang, yung hard-earned money ko na yon, na pinaghirapan ko talaga, no sleep, a lot of hours of work, syempre ayaw ko na mabawasan yun. Imagine niyo, mga kahombre ko, ang tataas po ng mga transaction fees ngayon sa iba't ibang mga napapadalahan natin ng pera. Mapa-application man yan or physical. So ngayon, buti na lang, dumating si TapTapSend, mga kahombre ko. At meron ka pang extra $20, mga kahombre ko, sa una mong pagpapadala using my code. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Para syempre, itong anga-angang Casper maniwala ulit sa kanya.
at maniwala na nasa kanya yung tao na yan hanggang sa dulo. But no, Casper, mali ka. Kasi hindi totoo na yung tao na yan ay magiging nasa likod mo habang buhay. Isa lang talaga ang taong nasa likod mo habang buhay. Sana yung anak mo o yung mga anak mo. Kaso kahit yung mga anak mo, hindi mo pinakitunguhan na maganda. Kasalanan mo na yon, Casper. Pero lahat tayo sa buhay natin may chances. Ayan, repent is real. Kaso paano mo to gagawin kung meron kang bossing na ganyan? A guy who actually believe na siya mismo ang Diyos. Wala kayong Diyos. Ang Diyos niyong dalawa ni Gusgusin ay siya. So paano to? Nakakalungkot mga kahombre ko na may ganitong klase ng mga tao. And they are being exposed big time. Hindi dahil sa mga kasinungalingan, kundi dahil sa facts. In fact, kahit anong mangyari dyan sa prosecutor, sa RTC, guys, pagtatawanan kayo. Pagtatawanan kang talaga, Gusgusin. Imaginein mo. Hindi pa nga kita minumura, hindi nga kita sinisiraan. Nagkaso ka. Oh my God! The nerve, ha? Makagago! Eto, talaga binabanggit na kita. Makagago! Puking ina mo! Hayop ka! Di hamak na mas mabigat ang babalik sa'yo. Sa inyo, actually. Kabahan ka na, Casper. Hindi ka talaga nakinig. Wala na akong magagawa. It's over. At dito, mga kahombre ko, lalo na pong nagimbal ang utak ng tao na ito na si Gusgusin. Tinamay niya rin dito si Papay o si Igme, mga kahombre ko, ha? Kung saay siya daw ang mastermind ng nangyaring panayam at suhulan. At saka ang utak niyan, si Papay. Si Papay na Mongoloid, na si Jamie Solis na yung maraming galis. Mga kahombre ko, wala talaga tong mga tao na ito. Talagang gumagawa sila ng istorya nila mismo. Wala pong nangyaring ganyan. Uulitin ko, ang lumapit po dito ay mismong si Madam Jack sa akin. At ako mismo ang lumapit kay Boss Igme. So, sinungaling talaga ikaw, Mangusin. Napakasinungaling mo. Maisalba mo lang ang loyalty ng aso mo. Handa ka na bumaba sa ganyang klase ng kasinungalingan? Mga kahombre ko, nakakasuka po ang gantong klase ng utak at tao. Hindi nyo dapat ito tinatanggap sa sistema nyo kasi baka mahawa kayo. Lalong-lalo na baka mapaniwala din yung ibang mga nakakaawa nating mga kababayan na unfortunately walang naging edukasyon sa buhay niya. Pero dahil ang boses ho ng tao na ito parang siguradong-sigurado talaga, parang totoong-totoo talaga, yung mga taong nakakaawang ganun ang mauuto niya. Is it sad? It's very sad, mga kahombre ko. Kasi hindi po siya katanggap-tanggap na may ganung klase tayo ng sitwasyon sa ating bansa. Yung ganyan pong klase ng tao na magaling magmanipula ng katarantaduhan o kabulastugan ay dapat talagang pinapastop sa social media. At ngayon, naintindihan ko na ang mga naging laban ng mga dating vloggers, mga small vloggers noon sa social media hanggang ngayon. Sa totoo lang, mga kahombre ko, nagpapasalamat kayo sa akin. Pero magpasalamat tayo sa mga vloggers na yan. Kasi sila talaga ang nagsimula ng laban na ito. At lumaban sila sa tao na ito nung panahon pa na maimpluwensya ang tao na ito. At nung panahon na yon, ako ay naniniwala sa tao na ito. Huwag niyong kakalimutan. Sabihin natin na budol niya ako. Sabihin na natin na naimpluwensyahan niya ako. Sabihin natin na napaniwala niya ako. Pero ang pinakamahalaga dito, mga kahombre ko, ay naimpluwensyahan niya ako sa magandang bagay.
At least, kahit na sabihin natin na gumaya lang ako sa kanya, ginaya ko lang yung challenge na, inaccept ko lang yung challenge niya, but at the end of the day, tumulong din ako. At the end of the day, napilit niya, nabudol niya akong gawin ang pinakamalaking naitulong ko sa karir ko. I know he's coming out. I definitely know he's coming out. And he's coming out at ang mga haters ni FLM will feel very, very sorry for this. For real. God, ayoko na magsalita. It's gonna be so crazy when he comes out. He's gonna come out. I'm sure. 100%, bro. Ganyan akong kasaludo sa mga influencers na maliliit na to na nagsimula ng laban na ito. Napansin lang ang lahat ng ito, mga kahombre ko. Hindi naman sa pag-aano, pero dahil syempre malaki-laking influencer si MG. So malaki ang kayang i-influensya ni MG sa mga utak ng mga tao. And that's why thankful din sila kasi natulungan ko yung kanilang ipinaglalaban. Yung kanilang pinaglalaban na awareness para wala nang maloko ang mga tao na ito. Yan ang totoo, mga kahombre ko. At dito, nakita naman natin na kung ano-ano na po ang pinagsasabi ni Gusgusin at siniraan ang negosyo ni Igme. May illegal sex trade ka dyan sa club mo, di ba? May VIP ka dyan, dyan nagkakaroon ng malalaswang gawain, di ba? Dyan sa club mo. Now, tumakbo kang senador, Gusgusin. Ano ba ang ibig sabihin ng senador, mga kahombre ko? Ang isang senador po ay ang tagapagawa ng batas. Ayan na itinakbo mo. Nakakuha ka ng almost 5 million votes. At ngayon lumalabas na kung ikaw ay nakapasok bilang isang senador, then ibig sabihin nun, napakalaking kapalpakan po ng Pilipinas, mga kahombre ko. Kasi mag-ahasik lang to ng kaob-oban sa Senado. Imagine niyo mga kahombre ko, wala siyang ka-idea sa kahit na anong batas. He is doing it. He is making laws sa sarili niya kung ano yung okay sa kanya. Pero mga kahombre ko, bilang ikaw ay senador, hindi lang sarili mong iisipin mo, kundi yung mga kababayan mo. Siya po, nag-iimbento siya ng mga batas na pasok sa kanya. Sa kanya lang. Lahat nakasenter sa kanya. Hindi po pwede, mga kahombre ko, na ang mga batas na gagawin niya para sa ibang tao. Dapat para sa kanya. Anong klase yan, mga kahombre ko? At kahit isang batas, wala siyang idea. Hindi nga niya alam ang diferensya between subpoena, warrant of arrest, affidavit of complaint. Wala po siyang idea, mga kahombre ko, kung paano nagwo-work ang due process sa Pilipinas. Ang akala niya lang, ipapadampot kita. Basta Friday. Friday ang damputan. Oo. Para Sabado-Linggo. O, di ba? Alam nyo na. Friday ang damputan. Para Sabado-Linggo, hoyo. O, di ba? Ikakahon kita. Katulad ng pinangako ko, itong si Ogag na to, ididiretso ko to sa kahon. Diretso na to sa kahon. May warrant of arrest ka, ipapakulong kita. Wala po siyang idea sa mga pinagsasasabi niya. As in, wala. Sa mga pinagsasabi niya pa lang na yan, tansyan-tansyan nyo na kung gaano po kababaw ang utak ng tao na yan. Wala talaga yan, mga kahombre ko. Totoo yan. Kaya yung mga tao, yung mga small vloggers na nabanggit natin kanina, talagang bilib na bilib ako sa inyo. Kasi ginamitan nyo ng utak. Hindi kayo mga natakot. Kasi wala naman talaga nakakatakot. You are spreading the reality or facts. Wala tayong iniimbento dito. At yan ang matinding kalaban ng cyber libel. Hindi cyber libel kapag nagsasabi ka ng totoo. At meron kang facts. At supported yan ng mga documents. Game over. Dapat alam mo yan, Gusgusin. Dapat alam mo yan. Dapat nga mas tumakbo pa akong senador sa'yo, parang mas may alam pa ako sa'yo eh. Nang mapanood nila Gusgusin at Casper ang panayam, tila'y nagulat ang mga ito at pinangalanan ng mga babaeng nakita sa panayam. Ito kasi mga babae na to, itong si Jasmine Ricafranca, si Jacqueline Ricafranca, at saka si Nengneng Orario, idinamay pa yung inaanak ko na si Shakira. Naku po, Diyos ko!
Ano ba talaga yung pinaglalaban mo? Akala ko ba gumagamit kayo ng utak? Pinangalanan mo pa yung inaanak mo. Alam mo ba kung bakit hindi ko yan pinangalanan? At alam mo ba kung bakit siya nakablur? For your information? Kasi minor de edad yan! My goodness! Wala siyang masamang ginawa o sinabi sa video na yun. Nagsabi lang siya ng saloobin niya sa kanyang ama. Utak ha? Utak! Hindi paninira yun. Nagsasabi lang siya ng opinion niya. Wala nang iba. So paano mo masasabi na siya'y naging manipulated? Alam ko ba yung story niya sa kanyang ama? Siyempre hindi. That's all in her mind. At tama lang na magsalita siya. Tama lang na mapahiya yung mga ama na mga walang kwenta. Tama lang. Kahit ipapanood mo pa yan sa DSWD, tadyakan ka pa sa ulo ng DSWD. Real talk. Anong ipaglalaban mo? Dahil ikaw ay ninong kuno? Pocha, bigla ka naging ninong. Galing mismo sa ina, wala ka naman naibigay kahit singkunduling. Ninong niya po yun, pero hindi naman niya po pinuntahan, yung mga Pasko, hindi naman po. Wala rin naibigay sa kanyang inaanak. Zero. Wala po. Paano yan? Ngayon bigla ka naging ninong kuno? Dahil ganito na yung naging sitwasyon? Norman gusgusin, hindi na talaga uubra kahit yung mga ganyang pasimpatya mo sa tao. Pa-self-defeated mo na aura, hindi uubra yan, Norman gusgusin. Dapat kasi, umpisa pa lang, naging responsable ka ng ninong. Baka doon, totoong pwede nating sabihin na ikaw ay pangalawang ama. Pero paano mo masasabing ikaw ay naging pangalawang ama? Wala naman to naging ama. Naturingang tatay niya si Casper, pero wala naman na itulong sa anak. Ayan, galing mismo sa ina. Gusto ko nga po mag-comment nun sa kanya na tumulong, ikaw nga hindi makapagsustento sa anak mo. Ang ina naghirap para sa anak. At in-approve din yan, kinonfirm din yan ng anak. Ano bang akala nyo? Ob-ob yung bata? Napakatalino niyan, mga kahombre ko. Napakatataas po ng grades niyan. So imaginein mo, Casper, sinasayang mo yung bigay at regalo sa'yo ng Diyos. At yon ay pinapalitan mo ng kademonyuhan. Ipinagpalit mo yon sa ginagawa mong kalokohan ngayon. Hindi ba mali yun, Casper? Bilang ikaw ay isang adult at anak ng napakaraming bata. Dapat napasok na yan sa sentido di komon mo. Kasi ilang taon ka na. Anong klaseng pag-uutak yan? Ha? Mas matalino pa sa yung anak mo. Kawawa kayo, guys. Kawawa talaga. Yung batang yon, ang ganda ng logic, mga kahombre ko. Kinakausap ko, she will be a very fine woman in the future. At dun ka magsisisi, Casper. Kapag ikaw ay nakahiga na sa kama at hindi ka na ganyang kalakas, doon mo marirealize lahat ng yan. Lahat ng sinasabi ko sa'yo. Kasi wala talagang tutulong sa'yo. Kawawa yung anak mo na yon. Partida na yan, isa pa lang yung nai-interview kong anak mo. Marami pang susunod, Casper. So maririnig natin lahat ng boses ng mga anak mo! Lagot ka talaga, Casper! Naku po! Pakuha ko kaya sa DSWD yan? Gusto mo pakuha ko sa DSWD yan? Sabihin mo wala akong karapatang mag-react. Okay nang ina mo anong walang karapatang mag-react. Inaanak ko yan. Sa anak, sa binyag. Mr. Delusional Senator Gusgusin, hindi mo pwedeng ipadampot sa DSWD ang bata na yan. Sino ka ba? Meron na siyang magulang. At nandun siya sa nanay niya. Anong pakialam mo? Ngayon, si Casper Camo magrereklamo. Baka pag tinanong yan, meron ka ba naitulong sa anak mo? Wala nga po. Tadyakan ka sa mukha ng DSWD. Kasi inaaksayan yung oras nila. Diba? Ano bang klaseng utak yan? Diyos ko Lord. Nako, nakakahiya to mga kahombre ko. At sa totoo lang, Norman Gusgusin, mas ikaw ang kakasukaso. Binanggit mo pa ang pangalan ng bata.
Hindi ko nga binanggit yan kahit isang segundo lang. Ngayon, sinasabi mo na dahil dyan mabubuli yung bata, mali ka! Kung hindi yan pinalabas ni Makagago, hindi mabubuli sa school yung bata. Kaya sinabi ng bata na kaya baka bukas po pag napanood nila, nakakaawa yung bata. Naintindihan mo yung putang ina mo, makabaho! Bakit siya mabubuli? Eh siya nga yung superhero. Kasi sinabi niya yung nararamdaman niya sa tatay niyang walang kwenta. At alam mo ba kung gaano karaming bata sa Pilipinas ang nakakaramdam ng ganyan pero hindi makaboses? Alam mo ba na sa ginawang yon ng batang ito, naging superhero siya sa mata ng marami kasi nakita nila na ito ay isang matapang at matalinong bata. Kasi nasabi niya yung itinatago niya, na ilabas niya, yun totoo. Pero ikaw, ang dami mo sinabi sa ina niya. Binanggit mo pa yung mga pangalan, apelido, binanggit mo mismo yung pangalan ng bata. Wala na. Cyberbullying yan at its finest. Binanggit mo pa mismo na ang nanay niya ay bayaran. Nagpagamit ka kay Makagago dahil sa konting perang ginika sa'yo para may pansugal ka, tama? Eh di ngayon, lalabas na ikaw nagtatrabaho ka doon sa Brothers, pokpok. Na kung bakit ka iniwan ni Casper kasi nagpakapokpok ka. Yari ka talaga, gusgusin! Naturingan ka pa namang almost senator, tas ganyan ka mag-isip. Grabe, mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo. Tingnan nyo, munti ka na tong manalo tong tao na to. My God, man. Ano ba to? Pilipinas, guys. Wake up! Tinatarantado na tayo ng mga tao ng mata sa mata. Diyos ko, Lord. At ang pilit mong inilalaban ay yung pagkamot ko sa ulo. Nakasota. Sa iyong mga kaklase, classmate? Wala pa naman po. Siguro bukas pa po. Oh, bukas pa! Putang ina, kamot ulo. Putang ina mo. Hindi kumagat yung ano mo. Hindi kumagat yung script mo, makagago. Di ba? Gagawa ka lang ng script, hindi pa pumatok. Ano ka ba? Psychiatrist ka ba? May ganun ka bang pinag-aralan? Pero hindi naman ako magtataka kasi doktor ka nga, di ba? Doktor ka nga pala, no? Pagtatapos ko po, sa Cambridge Training College of London, ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Yan po ay, ako po ay nakakahiyang sabihin, ay ako po ang top notcher. Ay panoorin nyo lang ang aking graduation. So alam mo, yung mga pagka gumalaw yung kamay ko, may ibig sabihin. Pag nagkamot ako, may ibig sabihin, di ba? So ano ka, pinag-aralan mo rin pala ngayon ang body language ng isang human, tama? Kasi alam mo pag nagkamot, ibig sabihin nagsisinungaling. So kapag ka nagmura, ano kayang ibig sabihin nito? Pagka nagmura, eto, Norman Gusgusin, anong ibig sabihin kapag ganito? Pinapangalanan na kita, Makagago, puking ina mo! Oh, yun. Puking ina mo, Makagago! Makagago! Eto, talaga binabanggit na kita, Makagago, puking ina mo! Hayop ka! Pati yung inaanak ko, gusto mo pang magsinungaling para mapahamak yung anak, yung ama. Puking ina mo ulit. Walang hiya ka talaga, putang ina mong Indiano kang panghimbaho. Ngayon ka magpakita sa akin, puking ina mo. Pag hindi ko binasag-basag yung mukha mo, putang ina mo. Ngayon ka magpunta rito, ngayon ka magtapang-tapangan. Putang ina mo. Magtabang-tabangan ka ngayon. Oh, ano? Ayan, minumura kita, Makagago, maliwanag. Makagago, putang ina mo! Minumura kita. Oh, ngayon ka magtabang-tabangan, pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, ewan ko na lang. At dali, pumunta ka rito. Kahit dun lang sa gate, pumunta ka kung talaga matapang ka. Pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, sabihin mo, sinungaling ako. Susuko na ako sa'yo pag hindi ko nilugas ang ipin mo. Puking ina mo. Tangina mo, pati bata, minor de edad, tuturuan mong magsinungaling. Para ipagkanulo niya yung ama niya, puki ng ina mo, hindot ka! Pagka ganyan yung body language, Norman Gusgusin, anong ibig sabihin niyan? Anyway, mga kahombre ko, wala po siya sa sitwasyon upang magsabi
na ito ay scripted kasi wala siyang patunay. Ngayon, napakahina talaga ng utak mo o ng ifa-file mo. If ever na i-file mo yan, siguradong dismiss yan kasi wala ka namang patunay sa mga pinagsasasabi mo eh. Di ba? Lahat na lang sa'yo, paninira. Lahat na lang sa'yo, mali, kasi ikaw lang ang tama. So 1 milyon mahigit na po ang mga taong nanunood dito, mga kahombre ko. YouTube, Facebook, lahat ng platform. So, ibig sabihin ba no, Norman Gusgusin, lahat kami ay sinungaling at ikaw lang ang tama? Then, man, kung ganun yon, edi ibig sabihin, wala ng justice system sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng pangunahan ang hustisya sa Pilipinas. Lahat may due process at hindi tulad mong utak ang mga prosecutor. Ha? Hindi mga kasing babaw mo. At sabi mo, Oh, eto. Tignan nyo kung gaano yung ginawa ni Makagago. Pinipilit niya yung bata na sumakay doon sa gusto niya. Ang problema kasi yung inaanak ko, matalino to si Kakay. Si Shakira. Hindi to marunong magsinungaling. So, bukelya si Makagago, napatingin dun sa nanay at saka napakamot sa ulo. Hindi nila to pinalabas. Dinilit nila. Kaso may isa doon sa loob na yon na nagbibideo, pinorward sa amin lahat, buong buo. Putang ina, sabay kamot sa ulo si Makagago, tapos pinutol, inedit. Tangina, pati bata walang kaalam-alam, dinamay mo sa kahayupan mo. kinat yung video. Eto yung full clip sa ulo mo. Okay na? Game? Okay. So, ito mga kahombre ko, kasama na po natin ang anak ni Casper kay Madam Jack, no? So, 15 ka na, di ba? 15 years old. And, napapanood mo ba ang tatay mo sa social media? Opo. Sorry. Laksan mo na konti, boss. 3, 2, 1, go. Napapanood mo ba ang tatay mo na si Casper sa social media? Opo. Okay. Nare-recognize mo siya na siya talaga yon? Opo. Okay. Nasabi nga ng nanay mo, di ba, na pinupuntahan mo siya sa kanyang bahay. Opo. Ano naman ang masasabi mo sa iyong ama sa part na yon? Okay lang naman po siya na alagaan niya po ako ng maayos. Pinapakain po ng maayos. Pag napunta ka doon. Opo. Okay. Tama yan. Actually, mga kahombre ko, bilib ako sa nanay nito kasi kita nyo yun. Binibigyan niya pa rin ng pagkakataon ang ama niya na mapakita na tatay talaga na, look man, nandito yung anak mo, asikasuhin mo naman. Di ba? Ano ang nafe-feel mo sa tuwing nakikita mo sa ang tatay mo sa video? Curious ako actually. Siyempre po para po sa akin. Nahihiya rin po ako para sa sarili. Okay. Sige. Okay. Tissue. Nahihiya rin po ako para sa sarili ko kasi po, tatay ko po siya. Siyempre po, nahihiya rin po ako na nalalabas po yun sa social media. Nakikita po yun ng mga ibang tao. Mga classmate mo, Opo. alam na tatay mo siya, di ba? Opo, siyempre ano pong iisipin ng tao na ganyan po siya, di ba nakakahiya po yun? Okay. Ano ba yung hindi mo nagugustuhan sa kanya? Ayun nga po. Yung napanood ko po kasi yung video nila ni Ninong, ni Evelyn po na grabe ka po nila murahin. Okay. And sana po, mahiya rin po siya. Kasi po, syempre po, ayun nga po, nalalabas po siya sa social media. And sana, maging lesson po sa kanya to na, sana may magbago siya. Alam ko naman po na hindi na siya magbabago, pero sana maging lesson po siya. Maging lesson po sa kanya to. Kasi po, syempre po, ang dami niya pong naging anak. Syempre, ano lang po iisipin ng iba niyang anak, di ba? Na gano'n na talaga siya. Di ba? Gano'n na po talaga siyang tatay. Na wala pong kwenta. Ayun lang. Okay. Okay. So, before nung sa akin, no, kasi hindi lang naman ako yung nila, no. Before, anong nakikita mo sa mga content niya?
Was he okay before? Nung bago nila ako i-content, 'di ba? May iba pa silang pinagkagagawa dati sa videos. Ay, hindi ko po napapanood. Ngayon mo lang siya napanood ulit. Ngayon mo Opo. siya, okay. Ngayon lang po siya lumabas sa ano ko. Okay. So, masakit 'yon, Opo, tama bilang. sobrang sakit po. May naririnig ka ba sa iyong mga classmates? Wala pa naman po. Siguro bukas pa po. Okay. Sige. Mabuti naman. At sa totoo lang, shout out din sa mga classmate nitong bata, no? Alam nyo na to kung sino siya. Wag nating asarin. Kasi at the end of the day, hindi naman nagmi-mirror, no? Yung ugali ng ama sa anak. Hindi ganun yon. Buti na lang, hindi ganun yon, di ba? Ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak, ha? Wag nating kalimutan yan. So, wala po siyang kinalaman sa mga ginagawa ng tatay niya. So, iba to. Ibang tao na to, mga ka-homework. Okay. Di ba? Napakasinungaling mo talaga. Lumaban ka sa akin ng unprepared, you'll get eaten up alive! Ayan yung nangyayari sa'yo. Ngayon. At hindi ako titigil, Norman Gusgusin. Hanggat nakakakuha ko ng 100,000 views, gagatasan kita hanggang dulo. Uulitin ko. Ikaw ang unang nag-file ng case sa akin, kaya ako nag-file din sa'yo. At lahat ng gagastusin ko dyan, kukuhanin ko sa'yo. Ayos, di ba? At dito, mga kahombre ko, makikita po natin na napakatindi palang ninong ni Norman Gusgusin. Ninong, ano regalo mo sa inaanak mo sa Pasko? Ba, lahat ng inaanak ko ay minimum yan, 50,000. Oh. Diyos ko! Yun pala, wala ka naman talagang binibigay. Magaling lang talaga sa bunganga tong tao na ito, mga kahombre ko. Nakakita ka ba naman ganyan tao? Pag inupuan niya, pag alis niya, kanya na. Ano ibig sabihin na? Pag pinicturan niya yung building, kunyari, Okay. nag-selfie siya. Okay. Yung nasa likod niya, kanya. Pag alis niya, kanya. Ganyan ang ugali niya. At sobrang yabang mo. Kaya ako umuwi sa bahay kasi gusto kong kumain ng pinakbet, gusto kong kumain ng adobong baboy na lutong bahay. Kaya ako umuwi sa bahay. Oo. Pero yung totoo, umuwi ka dyan kasi sinipa ka sa kasino. Yan ang totoo, di ba, Norman Gusgusin? O kaya naman, wala nang maibigay sa yung points. Yung mga tropa mo. Yung mga boss mo pala. O, di ba? Ayun yun, ayan ang totoo. Magsabi ka na lang kasi ng totoo, di ba? Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. At dito, mga kahombre ko, makikita po natin ang greatness talaga. Napakarami pong bodyguard ng tao na ito. Tulad niyan, tinawag niya si Edmundo, si Ingkong, at si Casper. Tatlo yun, mga kahombre ko. Casper! Edmundo! Ingkong! Wala sumasagot sa mga bata ko, Tinawag ko na yung tatlo. Si Casper, si Edmundo, si Ingkong. Casper! Casper! Putrages! Si Casper din pala yun! Isang tao lang po yun! At yun ay si Casper! Casper! At ayon po sa panayam ni Mr. Igme, marunong daw talaga at magaling magluto si Casper. Legit yan. Siyempre, pinsan niya yan, di ba? Ano ba yung... Masarap magluto si Casper, pero pag walang budget, walang sarap. Makikita rin natin ang pambilyonaryong kusina, mga kahombre ko, ni Norman Gusgusin. Makikita natin dito na meron po siyang tubig na worth 35 pesos o 20 pesos. Something like that, no? Nagre-range sa ganon. At huwag niyong kakalimutan ang sinabi niya, hindi daw siya umiinom ng tubig na hindi aquapanna kasi magkakaproblema siya sa esophagus. Aquapana, Toscani, Toscani, Aquapana. Pwede ba ako uminom ng hindi Aquapana? Di... Nagka-problema esophagus ko. Alam mo naman ako, pang Aquapana lang ako. Then ano to, umiinom ka ng tubig naming mahihirap? Ayan o, parehas tayo ng tubig. Actually, ganyan din ang tubig ko.
Yung minsan may konting lasa-lasa rin ng kakaiba, di ba? O, ganyan din ang tubig ko kasi simpleng tao lang naman ako. Hindi mo ako kasing yaman. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, boss. Diyos ko, Lord. At syempre, mga kahombre ko, hindi po mawawala yung napakamahal na food cover ni Boy Inidoro, mga kahombre ko. Ayan po, oh. Pucha, worth 50 pesos po yan. Napakamahal niyan, mga kahombre ko. Yes, pang bilyonaryo. Pang taong may utang si Manny Pacquiao ng bilyon, trilyon, mga kahombre. Ito si Manny Pacquiao, napag-ahalatang nagiging trapo na. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. At naandito rin po ang legendary doorknob niya. Ang doorknob na worth 100 pesos, mga kahombre ko, may sukli pa ata yung 100 mo. Kung kahit saang hardware mo lang to binili. Diba? Tingnan nyo, mga kahombre ko. At syempre, yung pintura ng pintuan niya, na parang, yan talaga, mga kahombre ko, yung hinirang ni Satanas talaga. Kasi tingnan nyo po, kulang na sa pintura, nawala na po yung pagkaputi. Nagiging demonic na po ang kulay ng pintuan. Pintuan pa lang, papunta na tayo sa impyerno. Alam niyo, yung bubuksan pa lang yung doorknob, sira na agad. Pagbukas ng doorknob, pagtingin sa pinto, putragis, kulang pintura. Impyerno na tong bahay na to. Dapat naman, Norman gusgusin, bago ka magyabang, iparenovate mo muna yung bahay mo. Paltan mo muna yung pintuan mo at lalong-lalo na yung doorknob mo. Hindi ka ba natatakot? Mamaya pasukin ka dyan. Ang dali walang pasukin, oh. May kutob nga ako, parang dinistrong ka na yung iyong doorknob, oh. Bukas pa ng konti. May awang pa ng konti. O baka naman napakatagal na yan, di ba? Kung sino-sino kasi nagre-rent ng bahay na yan, tama? Alam naman natin lahat yan, di ba? Norman gusgusin. Hindi naman sa'yo yung bahay na yan, di ba? Oh, so ngayon, baka yan pa yung dating-dating doorknob pa. Iba't ibang tao na nagbukas yan. Akala ko ba bilyonaryo ka? Ano ba yan? At last but not the very least, mga kahombre ko, makikita po natin dito yung stove ni Mr. Manghusin. Pangmayaman talaga, mga kahombre ko, yung mga nag-tick. Meron din naman akong ganyan. Wala naman akong pakialam sa ganyan, mga kahombre ko. Pero kasi, sinasabi lang natin to kasi nga bilyonaryo daw siya. Guys, tignan nyo naman. Yung kanyang stove po ay nagkakahalagang 3,000 kaso baka second hand pa to. Eh, di baka mga 1,500 na lang. Tas yung kanya pong mga lutuan, halata mong pinaglutuan sa impyerno, sobra pong dilim, mga kahombre ko, nasunog pong maigi, napakalala nito. At ito, mga kahombre ko, ito po yung isa sa pinakamalulupit sa sitwasyon na ito. Pero mamaya sa TikTok, doon ako magpo-post. Oo. And tingnan natin kung gano'ng karami yung magiging views. Okay, yung mga views ko pa naman sa TikTok, 25 million, 10 million, 15 million, 16 million, gano'n ako mag-post doon. Di ba? Bibigyan kita ng partida doon sa TikTok. Animal ka kasi, makabaho. May nakapag-screenshot ng live ni Norman gusgusin. At 1,000 viewers lang po ang nanonood dito. Ka-level lang ng whitey niya. Okay, tama? Tapos sa live nito, gayon na din sa mga videos, paulit-ulit po ang mga nagko-comment sa kanya. Mga kahombre ko, may daan pong personalidad si Casper. Hindi na ako magtataka na baka si Casper din po ito, mga kahombre ko. Kasi tignan nyo, matatawa kayo dito. Look at this. Tandaan nyo itong username na to, mga kahombre ko, ha. Kwetab. FLM, ikaw ang tunay na boses ng katotohanan. At ito po yung Kwetab. 0 following, 0 followers, 0 likes. Ito ba? Si Makagago, puro paninira na lang. Naytam. Ayan po yung Naytam. 1 following, 1 follower. Ito ba? Sir FLM, hayaan nyo na yan. So, Isabel Manalo. 0, 0, 0. Ans, madami na po kayong nagawa. 0, 0, 0. Avery Phillips! Boss FLM, ang legit si Makagago hanggang ingay. Avery Phillips! 1,
So, nandito rin po itong Jessica Morales, mga kahombre ko. Idol FLM, go lang! 010. Nakakatawa to, mga kahombre ko. Di ba? Nakakahiya, mga kahombre ko. Sasabihin niya pa na ako ang may trolls. Ang dami mong pan-troll, di ba? Oh, katulad dito mga troll mo, pukin ang ina mo, parehas kayong bobo. Oh, di ba? Norman Gusgusin, wala akong ganyan. Wala akong oras na maghanap ng ganyan, magbayad ng ganyan, kung ano man tawag dyan. At sa YouTube, definitely, it won't work. Sa Facebook, pwede pa. Sa TikTok, pwede pa. But sa YouTube, Norman Gusgusin, we are real here. Okay, for your information. Grabe, napakasinungaling mo talaga. Wala na talaga, man. Game over. Ikaw palang gumagamit nun. Nakakahiya. At nag-post po si Food Genius ng isang convo ni Gusgusin at ang ex-wife ni Casper kung saan ay pinagbabantaan niya ito ng matindi, mga kahombre ko. Naku, patay ka dito, Gusgusin. Ipapakuha ko sa DSWD National yung inaanak ko dahil ginagamit mo para magkapera ka, putang pokpok. Nilagay mo sa kahihiyan sarili mo, puking. Sapat yung video na ebidensya, sabi ng abogado ko, para makasuhan ka. Hindi ka magandang ehemplo sa inaanak. Hintayin mo ko, bubulagayin kita dyan. Pasaklolo ka na kay makagago, baka maligtas ka niya. Ipaparade ko mamaya yung putahan ni Igme. Tapos ikaw na, putang ina, pokpok, bla bla bla. Wawakasan kita, pagkakamali mo, di na bla bla. So paulit-ulit, mga kahombre ko, hanggang ngayon po, yung parade niya hindi pa rin nagkatotoo. Nasaan na yon? Nakaka-stress, no, na may ganito talagang tao na grabing magmura sa tao. Man, mga kahombre ko, hindi po ito pwede, ha. For your information, mga kahombre ko, ito po ay very, very libelous statement at pwede siya makasuhan ng grave threats dito. Delikado siya dito, mga kahombre ko. As in, kakasuhan naman yan eh. Patong-patong na kaso, sa'yo! Sa'yo ang patong-patong na kaso, hindi sa akin. Kawawa ka dito, boy. Kawawa ka dito. Gusgusin. Maniwala ka, man. Na actually, parehas kayo ni Casper na nakakaawa dito. I was at Holiday Inn last month with my friends. Nag-check-in kami for 2 days. We're having breakfast. Then he approached me and mistook me as his friend daw. Sabi ko, nope, we're not friends po. Then sabi niya sa akin, kilala mo ako, di ba? Then I said, familiar siya. Sabi niya, siya daw yung billionaire dito sa Pilipinas. Then I said, wow, talaga ba? Then he said, everything that we ate and whatever we'll consume will be paid by him. In one condition daw, he will rent me daw to sit on their table and pretend na I'm one of his associates kasi di daw dumating yung ka-meeting niya that day. Then I respectfully declined him and said, sorry po, I don't want to be associated with you po because I am a very private person and di magugustuhan ng asawa ko if may makita na ganyan. Then doon nagsimula yung disappointment on his face. Sinabihan ba naman ako na di naman daw ako maganda, makaarte daw ako, kala mo kung sino daw ako na artista. He even said, kilala daw niya yung asawa ko. Sasabihin niya na I'm doing something daw, sabi ko sa kanya. Natawa lang ako. I never gave my name to him. Tas biglang kilala na niya pati asawa ko. Gets nyo, mga kahombre ko? Ganyan po siya, kaloko-loko. Sabi niya pa sa akin, yung level daw po ng face ko sa Pegasus pang 5K lang naman daw. He even said, name my price daw. Sabi ko, sorry sir, I might not be rich but you can't buy or rent me. Pamilyado kong tao, respetado din po ang pamilya ko. Tas nakasabay po namin siya again sa elevator. Sinabihan ba naman ako feeling virgin daw because I declined this offer. Sa galit ko, sinabihan ko siya na mawalang galang na ho, sir, bagay talaga yung mukha mo sa ugali mo. Parehas na pangit. Napatahimik siya saglit. Nung palabas na ako ng elevator, sinabihan ba naman ako na mukhang pokpok daw ako. Babalikan ko sana but I don't want to ruin my friend's bridal shower. Napakabastos at walang modo ng lalaking yan. Mga kahombre ko, grabe talaga tong tao na to. Grabe, mga kahombre ko. This is crazy. So yun, mga kahombre ko, ano ba ang masasabi natin sa tao na ito? Sobrang tindi po. Sobrang tindi, mga kahombre ko. At hindi po tayo matatapos dito. Tuloy-tuloy lang ang ating episodes sa tao na ito kung magwa 100,000 and up ang ating views. Wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.